Ako si Jake, 22 years old. Isinusulat ko ang kwentong ito para sa taong pakiramdam niya nag-iisa siya sa mundo. Maaga kong nawala ang mga magulang ko. Wala kaming maraming pera, pero puno ng pagmamahal ang bahay namin noon. Nang mawala sila, parang biglang nadilim ang lahat. Wala akong kapatid, wala rin kamag-anak na kayang mag-alaga sa akin. Natuto akong magtrabaho kahit bata pa. Nagbenta sa kalsada, nagbuhat sa palengke, at minsan natulog sa bangketa. Isang araw, nagdesisyon akong pumunta sa Cebu City. Wala akong kakilala roon, pero may maliit akong pag-asa na baka may bagong simula pagdating ko. Sinalubong ako ng ingay at dami ng tao, pero sa dami nila, pakiramdam ko mas lalo akong nag-iisa. Ilang gabi akong natulog sa ilalim ng tulay. Minsan, isang beses lang, kumain sa isang araw. Hanggang sa isang hapon, habang nanghihina ako sa gilid ng kalsada, may humintong tricycle sa harap ko. "Iho, ayos ka lang ba?" tanong ng driver. Umiling ako. Inabutan niya ako ng tinapay at tubig. "Ako si Mang Lando," sabi niya. Doon nagsimula ang pagbabago ng buhay ko. Dinala niya ako sa maliit niyang bahay sa isang iskineta. Yero ang bubong at simple lang ang gamit. Pero malinis at may init ng tahanan. Hindi siya mayaman. Isa lang siyang tricycle driver na sapat lang ang kita para mabuhay. Pero pinatuloy niya ako. Pinakain, pinatulog at higit sa lahat, tinuring na anak. Tinanong niya ako kung gusto kong mag-aral ulit. Hindi ako makapaniwala. Wala akong pera, wala akong diploma, pero sabi niya, hindi hadlang ang kahirapan kung may pangarap. Pinilit niya akong makabalik sa eskwela. Minsan, hindi siya kumakain ng maayos para lang may pamasahe at baon ako. Nakikita ko ang pagod niya tuwing gabi, pero lagi siyang nakangiti kapag kinukumusta ko ang tungkol sa klase. Dahil sa kanya, nagsikap ako, nag-aral ng mabuti, nagtiis hanggang sa nakapagtapos ako at naging guro dito sa Cebu. Sa araw ng graduation ko, nakita ko siya sa likod, suot ang luma niyang polo, pero punong-puno ng pagmamalaki ang mga mata. Doon ko na-realize na hindi kailangan ng dugo para maging pamilya. Kailangan lang ng puso. Ngayon, 22 years old ako, may trabaho, may tahanan at may taong tinatawag kong Tay. Kung may natutunan man ako sa buhay, ito yon. Minsan ang taong kapos sa pera ang siyang mayaman sa pagmamahal at ang isang simpleng pagtulong ay kayang magbago ng buong kinabukasan ng isang tao. Ako si Jake, dating batang lansangan, ngayon may pangarap na tinutupad dahil may isang mahirap na taong naniniwala sa akin. Salamat, Tay!